Isa na siguro ito sa mga kinahihiligan ng mga manonood ngayon, mapabata man o matanda. Ito ay ang anime. Ngayon, tatalakayin natin kung paano nga ba ito nagsimula sa Pilipinas at saan nga ba ito galing. Ang title ng artikulong ito ay ang paglitaw ng anime, paglaganap nito sa mundo, at pagpasok nito sa Pilipinas. Sa artikulong ito, tatalakayin ng mananaliksik ang kaibahan ng anime sa cartoons, pati na ang impluwensya ng cartoons sa kung paano lumitaw ang anime. Tatalakayin din dito ang historical na paglitaw ng anime mula sa bansang Japan at kung paano lumaganap sa buong mundo at ang naging kalagayan nito simula nang pumasok ito sa Pilipinas hanggang sa kasalukuyan. Pagdating ng ika-20 taon, naglabasan ng animated cartoons, gag cartoons, at comic strips. Ginamit na rin ang tawag na motion pictures. Si Emily Cole, isang Pranses, ang kauna-unahang gumawa ng animated films, at si Winston McCay, ang gumawa naman ng kauna-unahang animated cartoons sa Estados Unidos. Dito rin nakilala sina Walter Disney, William Hanna, at Joseph Barbera, at iba pang animator. Sumikat na rin ang comic books tulad ng Superman sa panahon ito. Si Walter Disney, ang ama ng Walt Disney Studios Animation Films. Maraming classical na katha sa teatro ang nabigyang buhay muli sa loob ng 75 taon nito sa industriya. Ilan sa mga ito, ang Snow White and the Seven Dwarfs, Sleeping Beauty, Pinocchio, Cinderella, The Jungle Book, The Little Mermaid, Beauty and the Beast, at Tarzan. Nagbibigay daan ang mga kwentong ito upang may pakita ang mga relasyon ng modernong mundo noong panahon ng Renaissance. Maraming kritiko ang nagsasabing malaki ang impluwensya ng mga likha ng Walt Disney Studios sa mga tao sa buong mundo dahil ito ang pinakamalaki at pinakaunang kumpanyang gumagawa ng mga ganitong klase ng pelikula. Mula sa cartoons, mainam na balik-tanawan naman ang pinagmula ng anime. Hinango ng mananaliksik ang mga detalye sa kasaysayan ng paglitaw ng anime mula sa iba't ibang artikulo kabilang rito ang Capsule History of Anime ni Fred Patten noong 1996, The Beginnings of Anime and Manga ni Liana Scherer noong 2001, at Osamu Tezuka, The Gods of Manga and the Godfather of Anime ni Brian Cyrulnik noong 2013 na nagtala ng mga tiyak na detalye tungkol sa kasaysayan ng anime, kung kailan ito naipalabas, paano ito nagsimula, at kung sino-sino ang mga naging bahagi ng kasaysayan nito. Nagmula ang anime sa comics o babasahing Hapones na kung tawagin ay manga. Nilikha ang salitang manga ng alagad ng sining na si Hokusai, isang mahusay na tagaguhit na nabuhay mula noong 1760 hanggang 1849 at nag-iwan ng 30,000 likhang sining. Galing ang kanyang terminong ito sa mga obra mula sa dalawang salita, ang katagang man na nangangahulugan in spite of oneself, lax o whimsical, at salitang ga na nangahulugang larawan. Bahagi ng pangyayaring ito ang malinaw na patunay na nakapangyayari na ang mga animator ng kanluran. Pinakasikat na karakter ng Walt Disney Studios noon, sina Mickey Mouse, Donald Duck, Goofy, at marami pang ibang popular na cartoon characters na kilala pa rin sa ngayon. Ang Fleischer Studios naman ang nagpakilala kina Popeye the Sailor at Superman. Ngunit mas kilala sila sa pagpapalabas ng naunang karakter na si Betty Boop. Ang dalawang makapangyarihang kumpanyang ito sa mundo ng animasyon ang nagtakda ng pamantayan sa medium na cartoons sa mga nagdaang taon. Nagsilbing instrumento ang Disney Studios na full-length creations tulad ng Snow White and the Seven Dwarfs at ng maikling palabas tulad ng Steamboat Willie, kung saan unang lumitaw si Mickey Mouse sa pagdikta ng pamantayan para sa animated materials.
Ang anime ay isang estilo ng animasyon na nagmula sa Japan at ang nagpaglaganap nito ay isang maikling kwento na malaking tagumpay na sumasakla sa maraming dekada. Narito ang maikling representasyon ng kasaysayan at sa paglaganap nito. Mula ng anime early 20th century, ang anime ay nagsimula noong unang bahagi ng ika-20 siglo ng Japan na may mga impluwensya mula sa mga pelikulang Disney at Western animation. Ang mga unang halimbawa ng anime ay maikling pelikula tulad ng Amakura Gatana, 1917, at iba pang silent films noong dekada 1960. Si Osamu Tezuka, kilala bilang father of manga at anime, nagtaguyod ng estilo ng animasyon sa pamamagitan ng kanyang sikat na serye na Astro Boy, 1963, na naging isa sa mga unang tagumpay ng anime na lumabas sa TV. Paglaganap ng anime sa buong mundo, 1970s to 1990s. Sa mga sumusunod na dekada, unti-unting nakikilala ang anime sa labas ng Japan noong 1970s at 1980s. Ang mga seryeng tulad ng Space Battleship Yamato, Mobile Suit Gundam, at Dragon Ball ay nagpakilala ng iba't ibang genre sa anime. Naging malakas ang impluwensya ng mga ito at hindi lamang sa Japan, kundi sa iba't ibang bahagi ng mundo. Noong dekada 1980, pinalakas ng mga seryeng tulad ng Sailor Moon, A girl's pure feelings do not belong in your hands. A pure heart should be cherished and protected from the likes of you. I am the pretty guardian who fights for love and for justice. Neon Genesis Evangelion, Shinji, crank that soldier boy. at Pokemon. I wanna be the very best, like no one ever was. Ang kasikatan ng anime sa international market, lalo na sa mga bansa tulad ng Estados Unidos, Europa at iba pa. Ang Pokemon ay naging global phenomenon na nagdala ng anime sa mainstream media. Paglago ng anime sa digital age 2000s presents. Sa pagpasok ng 2000s, ang internet at streaming services ay napalawak sa abot ng anime. Ang mga platform tulad ng Crunchyroll, Funimation at Netflix ay nagbigay na access sa mas maraming tao sa anime at naging bahagi na ito ng global pop culture. Ang anime ay patuloy na sumasakop sa maraming genre mula sa actions, romance, fantasy hanggang sa psychological thriller. Ang mga modernong serye tulad ng Attack on Titan, My Hero Academia, at Demon Slayer. Ay may malawak na fanbase sa buong mundo. Bukod dito, ang Studio Ghibli ay pelikula tulad ng Spirited Away, na nakilala sa International Film Festival at nakatanggap ng mga prestigiosong parangal tulad ng Academy Awards. Narating ng anime ngayon sa kasalukuyan. Ang anime ay hindi lamang limitado sa Japan, kundi isang global entertainment industry. Mayroon itong malawak na fanbase na sumasaklaw sa lahat ng kontinente at ang mga conventions tulad ng Anime Expo sa US at Comic-Con. Sa Japan ay patuloy na dinarayo ng milyon-milyong fans. Ang anime ay may malaking impluwensya sa fashion, music, gaming at maging ibang uri ng media, tulad ng Hollywood films at TV shows. Dagdag pa rito, ang mga industriya ng anime ay isang pinakamalaking export industries sa Japan na kumikita bilyon-bilyon kada taon, mula sa isang serye, pelikula, merchandise at iba pa. Sa kabuuan, mula sa pagiging isang lokal na sining, ang mga anime ay naging isang global na phenomenon na may malalim na impluwensya sa modernong pop culture.